Ang nanay ni Karen ay may katandaan na raw at may kahinaan na. Nais daw nito na mapaghati-hatian ng 4 niyang anak ang kaniyang mga naiwang ari-arian kung kaya't gumawa daw ito ng kasulatan at sinertipikahan naman daw ng isang abogado na voluntaryo ang kasulatan na ito na ginawa ng kanilang ina. Nais malaman kung sapat na raw ba ito upang hindi sila magkaproblemang magkakapatid sa hinaharap. Hindi nagiging legal ang isang testamento sa pamamagitan lamang ng pagsertipika ng isang abogado. Tandaan na ang sulat kamay na testamento ng iyong lola ay tinatawag o ng iyong ina ay tinatawag na holographic will. Ayon sa Article 810 ng Civil Code, upang maging valid o kilalanin ito ng batas na may bisa, kinakailangan na ang kabuuan nito ay sulat kamay talaga ng testator. Nakasaad ang petsa kung kailan ito ginawa at pinirmahan ng testator. Kinakailangan na ang testamento ay nasa lengguwaheng naiintindihan niya. Ito ay ayon sa Article 804 ng Civil Code. Sa Article 806 naman, sinasabi na dapat ay may notarial acknowledgement ang bawat testamento. Sa madaling salita, kinakailangan ito ay i-probate o mapatunayan na tumutupad sa lahat ng requirements ng batas sa harap ng mahisap o korte. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.